Yes, what's up? Good afternoon. Talaga naman, sana ay nasa maayos ang karamihan. Di ba lahat? At least karamihan ay ng mga lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga Pilipino ngayong oras na ito, guys. Kahit medyo magulo. Ang gulo ng Senado kahapon, anong nangyari? Hindi lang sa Senado, sa House of Representatives, mula pa noong umusad at gumulong ang impeachment against Vice President Sara Duterte, guys. Ngayon, ito ay humantong malamang sa malamang yung tinatawag nating desisyon. Marami, di ba? 200 plus yung bumuto in favor sa impeachment ni Sara. At iilan lang, napakakunti, halos di naka 1/4 ata yung dami, yung bilang ng nag-uupos. So ito ay tutuloy sa Senate. Yan ang nangyayari kahapon. Diretsahan na tayo, di ba? So bipot si Bato de la Rosa, yung senator na nagtatago ng 6 na buwan, 6 o 5 na hinahanap ng mga tao. Kaya sinagot niya yung isang media na nagtatanong kung bakit siya naparoon kahapon, di ba? At ang sagot, kung hindi ako papasok, kung hindi ako magpapakita, hinahanap nyo ko, ngayon dito na ko, tatanungin nyo ako kung ano ang ginagawa ko dito. Talaga naman. hindi diretsahan yung sinagot, di ba? Matapos na hinabol ng NBI si Senator Bato de la Rosa, ito na nga yung tanong ng karamihan. Ano ba talaga ang dapat gawin sa isang senador na yung sabi nila merong arrest warrant ng ICC? Baka naman hindi rin nakita sa kampo ni Senator Bato de la Rosa, o di alam ni Senator Bato de la Rosa, nagkataon lang na pumasok siya kahapon at ando naman yung tauhan ng NBI. Anong basis? Anong dahilan? Ano ang nagbibigay lakas loob ng NBI? Malamang yung sinasabi nila, kasi hindi natin nakita, no? Yung sinasabi nila na arrest warrant ng ICC. Kung meron man ito o wala, ito ang tanong ng karamihan. Diyan pa mismo sa Senado, tangkang hulihin? Yan yung tanong, di ba? O tangkang iserve ang arrest warrant kung meron man ito? O ano ang rason bakit hinahabol ang senador? Sabi niya, bersyon niya yun, di ba? Pinalo pa nga niya, sinuntok pa niya yung table dahil talagang sabi niya hindi nire-respeto yung Senado. Ngayon, nagkaroon ng kudita ang Senado kahapon. Kung matatandaan natin, napaalis, napatalsik kasi nagbutuhan bilang Senate President, si Senator Tito Soto, nagkaroon ng panibagong butuhan kung mananatili ba siya o hindi. Naging bakante ang mga upuan ng senador. Dahil yun na nga, ang resulta, mas lamang si Senator Alan Peter Cayetano rather, umabot sa 13 votes yung nakuha niya na siya ang papalit kay Senate President Tito Soto. At ang nakuha ni Senator Tito Soto ay umabot lamang sa siyam. Kung di ako nagkakamali, no? Yun yung napapakinggan ko. Dalawa ang siyam, tapos merong abstain, di ba? So at least kahit anong bilang man, ang nanalo pa rin ay si Senator Cayetano. Yan yung usap-usapan ngayon. Dahil paparating na ang articles of impeachment. Pangalawang attempt na ata ito, di ba? Nung
pangalawang hain na to, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, comment nyo na lang. Meron dito nakahain noon against same, no, kay Vice President Sara Duterte. Impeachment pa rin yun, hindi lang nawala yun, di ba, naputol yun. Hindi ko na matandaan kung ano ang dahilan. Ngayon panibago na naman ito, malamang sa malamang. Sa tingin ninyo, uusad or mananalo o mai-impeach kaya si Vice President Duterte nito? Ang sabi na iba, malamang sa malamang hindi. Kasi nandyan, karamihan ay nandyan Duterte, yung ilang mga senator, pinalitan na yung liderato. Regardless kung ano man ang napag-usapan. Sabi rin naman ng iba, uusad yan. Kung nandyan na yan, kung makarating na yan sa Senado, uusad ang investigasyon na yan. Kasi hearing pa yan, di ba? Kailangan pang imbestigahan pa rin yan kahit meron ng resulta doon sa baba. Doon din naman ang huling hakbang, no? Ngayon, alam na natin sinong nandoon. Marami, kalimitan na nandoon. Alam nyo na kung kanino at saan ang panig mo, di ba? Pero sinabi naman ni Alan Cayetano, ni Senator Cayetano, na kung susundin lang ang batas, kung ano yung dapat sabat, yun din yung panawagan ng karamihan. At sabi nga ng Malacanang, sabi nga, ika nga ni President Marcos na dapat sundin kung ano ang naaayon sa batas. Yun din naman ang panawagan at hiling ng karamihan nating mga kababayan. Mangyayari kaya ang impeachment? Matutuloy kaya o magiging wala ito? 2028, napaka-iksi ng mabilis ang usad ng panahon. Kung di ito mai-impeach, iwan ko lang. Ang dami, 200 plus na mga House of Representatives members sa lower house na pumabor sa impeachment, guys. So, sa naman sa kanila, Congresswoman Luisto, di ba? Pinagbigyan naman nila, nakikita natin, no? Na pinagbigyan nila na both sides. Pinagbigyan nila ang panahon na umusad, sumagot yung respondent, yung sa Hanay, sa kampo ni BP Sara. At ito na nga ngayon, ikaw na nga, mapapakanta tayo, guys. Regardless kung ano man ang resulta nito, sana mananaig ang interes ng taong bayan. Sana mananaig ang katotohanan. Hindi puro politika. Yan na nga ang hindi maganda ngayon, dahil nararamdaman ng ilan sa ating mga kababayan na mayroong personal interest, political agenda ang mga pangyayari ngayon sa bansa. Siyempre, hindi naman lahat ganon ang pananaw, pero mayroong mga reaksyon ganon. Di ba? Tingnan nyo naman kung ano ang nangyayari. Pero ako personally, naniniwala pa rin ako na umuusad yung investigasyon na naaayon sa batas. At yun yung hangad natin na magpapatuloy. Diba? Maraming mga isyu sa bayan ngayon na talagang kumbaga hinuhubaran. Isyu sa korupsyon, hinuhubaran yung mga sangkot. Hindi naman natin maipagkakaila na nandyan, nakabinbin ang investigasyon dyan sa Kongreso. Nakabinbin ang investigasyon sa korupsyon, sa flood control issue. Bigatin ang mga involved na mga tao. Yung iilan nandyan, miyembro mismo ng alam nyo na, sila mismo involved. Paano tayo makakapaniwala
na mayroong transparent at magandang investigasyon kung mismo yung iniimbestigahan ay nandiyan mismo. Wala tayong sinasabi na mga guilty ang mga yan. Wala tayong sinasabi na sila ay gumagawa at totoo ang mga paratang sa kanila. Pero hindi magandang pakinggan sa tenga ng mga bawat Pilipino. Sa tenga ng bawat Pilipino, sa tenga ng mga kababayan, na buhay ang korupsyon sa ngayon. Parating na ang tag-ulan. Ramdam na naman ng taong bayan ang hagupit ng baha. At dito, lalong mamumuo ang sama ng loob ng karamihan. Dahil sa milyon-milyon, libu-libong pera na nawawala at nawawaldas lamang. Sana masagot at maayos ang investigasyon na ito, guys. Kasi meron na ICI, merong investigasyon, merong binuo si President Marcos na mag-iimbestiga dito. Isang napakagandang hakbang. At nakikita naman natin na meron talagang pinupuntahan ang investigasyon na ito. Unti-unti nang hinuhubaran kung sino ang mga ito. At sana naman ay makuha ang tunay na katotohanan kung sino. Kasi didipinsa pa naman yung mga yan. Okay? Sa Kongreso, sa Senado, alam naman natin na nandiyon yung SWAT at saka ang NBI. Andun si Senator Bato de la Rosa at iba pa. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito. Nagiging tawag nyo, ano ba sa reaction? Nagiging kanlungan ba? Nagiging taguan? Nagiging takbuhan? Yun, maganda, no? Ang tawag, takbuhan, dahil siyempre, bilang senador, dapat andun siya. Regular kakahapon, meron pa namang nangyari, no? Yun na nga. At sana naman, ganun pa rin, hangad natin na magiging maganda ang investigasyon ito, mananaig ang katotohanan at ano ba talaga ang dapat aabangan ng taong bayan. Ang bayan yun, laging sinasabi nila, taong bayan. Naku po. Ano kaya ang tanong ng karamihan? Ma-impeach? Hindi. Mukhang malamang marami yung sumasagot na hindi. Comment kung ano, paki-comment lang kung ano yung mga opinion nyo dyan. Matutuloy kaya ang impeachment? Pasado kaya sa Kongreso o sa Senado? Ngayong iba na ang Senate President. Inyong opinion ay ating nire-respeto. Ang investigasyon ng Kongreso at Senado sa lower house at upper house hinggil sa korupsyon, impeachment at kung ano-ano pang mga usapin, ating nire-respeto. Dahil trabaho nila yan. Ang ating hangad dito sa baba, tayong mga madlang people dito sa baba ay maghahangad ng maganda at transparent na investigasyon, makamtan ang hustisya ng bawat Pilipino, hustisya sa kaban ng bayan. Sabi ng iba, winawaldas habang ating mga kababayan hikahos sa mahal ng bilihin na magbibigay ng karagdagang pahirap sa bawat Pilipino.